Itong B3 natin nag 1,000 kilometers na siya, mahigit. So papakita ko sa inyo yung kanyang tinakbo, no? Check natin kung ilan yung tinakbo. Oh, 1,030 nga. So ayun, 1,030 yung tinakbo niya, mga pare ko. Ayan. So, di ba sa taas pinakalagay na, ayan, no? May tools na nanalabas. So pag CVT naman yung problema, lalabas dyan CVT. Pag check engine, ito. Pag ABS, nagluluko, hindi mamamatayan. Yan, naka-on yan kasi hindi pa natakbo yung gulong. So temperature, then pag malulobat, magbiblink yung keyless. So ganun lang naman siya. Stop start, yan. High beam, then signal light kabilaan. So sa ngayon, check muna natin tong periodic maintenance. So dito yung kanyang mga tawag nito, mga controls. Alright. So check natin, mga pare ko. Punta tayo sa setting. Okay, traction control. Sa pinakababa pa yun eh. Information and reset. Yan, dito siya nakalagay, mga pare ko. Sa maintenance reset ata to. Yan. So ayun, mga pare ko. So nakalagay dyan, yung kailangan nating i-check ay yung oil. So since 1,000 kilometers na, tapos yun yung since yan yung nakaset na kailangan nating mag-change oil every 1,000, magpe-periodic maintenance yan. Okay? So bago natin i-reset yan, i-change oil muna natin. So ayun, mga pare ko, yung gagamitin natin itong 17, tapos 12. Yan, 12 na socket, tsaka 17. So yung gamit nga pala nating toolset ay Inco lahat. Yung ano ata to, 127 toolkit ata yung pangalan nito. Basta yun, yung may kasamang ano siya, impact. Yung impact niya is 600 Newton meter yung power. So mas convenient na siya, mga pare ko, kasi lahat ng bukasan niya dito na sa side. Sunod natin yung malaki. Luluwagan lang muna natin. So mga pare ko, yung higpit talaga niya, hindi siya ganun kahigpit. Tapos wala na palang laman, no? Ay, putang na. Tapos sunod natin tatanggalin yung strainer. Titignan natin kung may mga metal. Kung may mga metal na sumama ba. So wala naman masyado. So mga normal na debris lang ata yun. Ayan. So yun. Wala naman masyado mga foreign objects, mga pare ko. So normal lang, dahil nasa bago pa yung makina. So yun, pupunasan ko lang to, then i-drain lang natin siya ng maayos. Punasan ko lang. Babalik na natin yung kanyang motor oil, tapos yung kanyang mga bolts. So ito nga pala, mga pare ko, yan. Nakikita nyo, may kasama pala siyang washer. Akala ko kanina wala. So ano siya, mga pare ko, aluminum. Aluminum yung kasama niyang washer. Hindi siya yung bronze copper. Hindi siya ganun. So babalik lang natin to. Hand tight lang, mga pare ko, no? So ito, mga pare ko, dito ginagamit ang impact. Hand tight lang. Hand tight. So ito, di naman kayo magkakamali dito. Ito nakapasok dito. Tapos ito yung nandun sa dulo. Itong rubber kasi na to, ito yung magsisil. Ito yung pagbalik nito. Yan. Tapos hand tight lang ulit, mga pare ko. Hand tight lang.
So ayun mga pare ko, since wala tayong mahaba pang imbudo, DIY tayo mga pare ko. Dahon. Dahon gaming. So hopefully hindi mahulog, no? So sabi nila para malaman mo daw pag original yung nabili mong oil, baklasin mo daw dito. Ayan. So ito original talaga to kasi galing to ng Shell eh. So ayun mga pare ko, tapos na tayo mag change oil, saraduhan na natin. So since na change oil na natin siya, kailangan na nating i-reset yung yan, tanggalin na natin yan since ano na tayo nakapag change oil, tatanggalin na natin yan, no? So i-set natin siya sa 1.5 since bihira naman natin siya gamitin, tapos dito lang naman i-set natin yung bagong ano niya sa 1.5 lang. Okay, so punta tayo sa setting, i-reset natin yung ano, information reset, maintenance reset, yan. So i-reset na natin yan mga pare ko. So sunod nating change oil is next 1,000 km, pero alam ko pwede baguhin yan, subukan natin baguhin mamaya. So re-reset na natin, no? Reset. So 1.5 lang natin, then okay. So yan, reset na siya. Periodic maintenance, reset. Next is 1,000 km. Reset. Try natin, 1.5 lang to. 1.5 lang din natin. Yan, 1.5. So yan mga pare ko So mapapansin nyo na wala na yung ano dito sa taas. Nawala na yung tools since na-reset na nga natin siya. So ito di natin to gagalawin since di pa naman tayo nagpapalit ng belt na. Di natin gagalawin yan. So okay na yan. Wala naman tayong babaguhin na dito. Yan. So paandarin natin saglit. Paabutin lang natin ng 80 Celsius yung kanyang makina. Okay. So pansinin natin kasi nung yung oil niya yung stock pa galing sa kasa, parang medyo maingay. So ngayon parang wala. Hindi ko lang alam pag uminit. Yung issue ng mga naka SP, hindi ko lang alam kung SP or pati standard, parang may tunog dito parte pag mainit na. So ayan, pag umiinit na may parang may ano na siya, may tok sound. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, basta mainit na siya. Pero parang dito parte sa ano may magneto. Hindi ko alam kung normal. Basta pag mainit siya, doon ko siya napapansin Subukan natin girahin. Nasa 83 Celsius. Kaya i-off lang natin since lumabas yung kanyang lumabas yung TCS. Tingnan natin kung mawawala. Ayan, nawala. So nagpupula yung kanyang TCS pag na-detect niya na walang contact yung gulong sa likod. So ayun mga pare ko So yun lang yung video natin ngayon. So napakahaba ng video natin sa araw na to ngayon, no? So napakahaba ng video natin mga pare ko, no? Nag-show lang tayo. So anyway mga pare ko, yun yung kanyang
So yun yung mga kakalikutin mo sa kanya pag mag-change oil ka. I-reset mo lang. Tapos yun. Pagka change oil mo, reset mo lang, then good to go na ulit, takbo na ulit. So yun mga pare, yun lang. Kagayang lagi kong sinasabi, ride safe, God bless and peace. Babush.